Magandang araw po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Isa lang yung sumagot. Excited po ba tayo pag tayo ay dumadalo sa bahay sa sambahan? Dahil hindi po tao lamang ang ating kinakatagpo. Sa tuwing tayo ay dadalo sa lingguhang pananambahan. Kailangan mong maintindihan natin na ang pakay natin sa pagdalo ay una sa lahat, hindi lamang makita yung ating mga kaibigan, mga malalapit sa atin, kundi una sa lahat ay upang magbigay papuri sa Panginoon na nagbigay ng buhay sa atin, mga kapatid. Iyon ay, that's the minimal thing or the least that we can do is to give back. Magbigay papuri sa Panginoon. At nadama ba natin ang presensya ng Panginoon kanina? And sana tuwing tayo ay bago pa tayo dumalo ay makipanalangin kayo sa amin na babaan tayo ng presensya ng Diyos. Na maramdaman at maranasan natin siya. At alam niyo, ako nga on my way here, nag-worship na ako sa Lord, sa sasakyan, sa kotse. Doon pa lang ay inanamnam ko na yung presensya ng Panginoon. At sa umaga po ito, tulad ng nabanggit ko po sa inyo kanina, officially, we are concluding the School of Workers Training Program. Ito na po ang unang, ang huling yugto o bahagi ng School of Workers Program. Tinatapos po natin ito sa pamamagitan ng pagtalakay sa paksang self-group system. Papaliwanag ko sa inyo yan na isilang kasi nasimulan ko naman na po yung paliwanag last Sunday. Magkakaroon tayo ng recap for the benefit of those who were not able to make it last Sunday. So ngayong umaga, sama-sama po tayong dumulog muna sa Panginoon. Sa Kanya po tayo hihingi ng katalinuhan upang maunawaan ang Kanyang mga salita. Tayo po'y saglit na yumuko at manalangin. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat sa umaga nito na binigyan mo pa kami ng panibagong araw na muli kami ay makakapagpuri sa iyo, makakarinig ng iyong mga salita. Salamat sa buhay na ipinagkaloob mo. At dalangin po namin na sa aming pag-aaral sa umagang ito, bigyan mo kami ng pangunawang espiritual. Ang iyong mga salita ay mula sa Espiritu. They are spirit and they are life and they are spiritually discerned. So tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming kalagayan bilang mga tao ay mapagtanto at maunawaan namin ang kahulugan ng iyong mga salita. Salamat sa banal na Espiritu na kapiling namin sa umagang ito. Kayo po ang siyang magdala at magturo ng iyong mga salita. Sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus, tayo pong lahat ay sabi ng Amen. So mga kapatid, natalakay natin last Sunday, the 3 M's. If isa-summarize ko po, bilang mga mananampalatayang Kristiyano, meron tayong mensahe, meron tayong misyon, at meron tayong methodology o method o paraan kung paano maipapahayag ang mensahe ng Diyos. Ano yung mensahe? Binigyan ko ng diin yung 1:11:25-26. By the way, sino po ba ang wala pang Bible dito? Pwede po bang makita yung kamay ninyo? Mahirap po kasi mag-aral kung walang textbook. Diba? Yung mga estudyante natin, mga anak natin, pag pinag-aaral natin, hindi pwede walang textbook eh. Kasi yun yung panggagalingan ng mga pag-aaralan sa klase. So, sa ating pag-aaral,
dito sa bahay-sambahan, kailangan po natin ng textbook. Kailangan natin ng pagbabatayan ng mga turong ating pag-aaralan. So, sino po ang wala pang Biblia? Huwag mahiya. Yan, si Sister Donna, si Nanay, si Tatay Angelito. Sino pa? Sino pa po? Mahiya. Kasi pwede namin kayong si Tatay. Yan. Brother Ariel, baka dadating siya, pakisalubong siya, kasi nakasara yung pito ng ating. So, sino pa po? Si Brad. Wala ka pang Bible. Tignan mo yan. So, ibig sabihin yan, meron na kayong lahat, maliban dun sa 5 nagtaas ng kamay. Ganun po ba yan? Tama po ba? Okay, sige. So, we have at least 5 people who do not have Bibles yet. So, bibigyan po namin kayo next Sunday. Okay. Bakit mahalaga po yan? Dahil tulad po ng nabanggit ko kanina, ang pinagbabatayan ng mga itinuturo dito sa pulpito ay ang banal na kasulatan. So, hindi po namin nais na pagkatapos ng pagtuturo dito, ay wala na po kayong mabalikan sa inyong pag bumalik na po tayo sa kanya nating tahanan. Mahalaga po na mayroon tayong personal na pag-aaral ng salita ng Diyos. So, nanggagaling po dyan ang Juan 11:25, 26, yung sinabi ng Panginoon, ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Sino mang manampalataya, mamatay man siya, bubuhayin siyang muli. At ang sabi pa ng Panginoon, sino mang manampalataya ay hindi na mamamatay. My goodness, what a promise. Kahit si Buddha, o kung sino pang mga forerunner ng mga relihiyon, hindi nakapagsabi ng ganyang mga pananalita. Only Christ had promised eternal life. So yan po ang ating mensahe. Tulad din ng Juan 3:16. Ano ngayon? Sabay-sabay nga tayo sa Juan 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believeth in Him will not perish but will have everlasting life. Sa Tagalog, dito na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus upang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit kailangan memoryado? Kasi diyan nakasandig yung ating pag-asa. That is where we have anchored our faith. Yan po ang ating mensahe. So, ang ating mission, ayon sa Mark 16:15, go ye into all the world and preach the gospel. Humayon kayo sa buong sa mundo, sa sanlibutan, at ipangaral nyo ang mabuting balita. Ipangaral. Hindi po kami lang dito na tumatayo sa harapan. Ang tinutukoy ng Panginoon, lahat ng nananampalataya, may tungkulin, may misyon na ipangaral. Anong ipapangaral? Yung Juan 3:16. Yung Juan 11:25-26. At marami pang iba na matutuklasan ninyo pag binabasa nyo na po ang inyong mga kanikanyang Biblia. Ano pa? Mateo 28:20. Anong sabi? Go and make disciples of all nations, teaching them to obey all of my commands. Lo and behold, I am with you always. Ipangaral ninyo o ituro ninyo, hindi lang ipangaral, ituro ang mga salita ni Kristo ng Panginoon. At hindi lang basta ituro, kundi turuan nyo silang sumunod sa aking mga salita. So from believing, kailangan natin pumunta o mag-level up to obeying. Hindi lang manampalataya, kundi sumunod. Napakahalaga po ng pagsunod, mga kapatid. Kasi pag walang pagsunod, parang wala kang narinig. Di ba? Yung mga anak natin, inuutusan natin, hindi sumunod, may mangyayari.
ating narinig. It's as worse or as bad as not hearing. Di ba yun ang sinabi? Yun ang pagbibigay paliwanag doon sa pundasyon, sa lesson on foundation. He who hears but does not obey is still building on the sand. Kapag nakarinig ka, pero hindi ka sumunod, hindi ka pa rin nagtatayo ng iyong bahay sa isang matibay na pundasyon. Nasa buhanginan pa rin. O sa mga bagay na pabago-bago ang iyong buhay. So, kailangan po na may pagtuturo na sumunod sa Panginoon. Pag sinabi mong Panginoon, ano ba ginagawa natin sa Panginoon, mga kapatid? Di ba sinusunod? Pag hindi ka sumusunod, huwag mo na siyang tawagin Panginoon. Di ba? Let's not call Him Lord because we're not obeying. We call Him Lord because we are obeying His word. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon. Now, paano tayong lahat na nakarinig na ng Ebanghelyo, tinanggap natin siya sa ating mga puso bilang Panginoon, bilang tagapagligtas? Paano tayo makakasunod? Yun na, una sa lahat, pakikinig. Nagsisimula ang lahat sa pakikinig. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So, faith comes to us when we hear God's word. Nagkakaroon ng pananampalataya kapag narinig mo ang salita ng Diyos. Pero hindi po natatapos sa pananampalataya. Uulitin ko, kailangan po natin mag-level up, magpasya na sa aking buhay ngayon, gagawin kong batas ang salita ng Diyos. Hindi na ako ang masusunod. Bababa na ako sa trono ng aking buhay. We used to be the Lord of our lives. Dati tayo nasusunod kung ano gusto natin gawin sa buhay natin. Walang pakialam ng ibang tao. Pati magulang, walang minsan, ayaw makialam. Yung mga authorities, ayaw pakinggan. Pero ito po yung isang basic na dapat na nagiging bunga ng pagtanggap kay Kristo sa ating puso. Nagsisimula kang mapagtanto mo na hindi ka manghari ng buhay mo. Dapat ang Panginoon ang paghari sa iyo. Yung sinabi kanina sa inawit natin, di ba? Rule, reign, be the king over my heart. We're not just singing. Hindi tayo dapat umaawit lang. Dapat na sa buhay natin, yung sinasalita natin, yung inaawit natin, because God holds us accountable with what proceeds from our mouth. So, paano mangyayari yan? Mga kapatid, pwede kasi narinig nyo, madami tayong nakarinig, ay hindi naman para sa akin yan. Ang dami namin, baka sa katabi ko o sa kanya. Pero the Word of God is for all. At upang matiyak na tayo ay susunod sa salita ng Diyos, meron naman pong paraan na iniwan, ipinakita ang Panginoon kung paano. During His lifetime here on earth, He, out of the multitude, sa maraming mga taong sumusunod po sa Kanya, may pinili siyang 12. 12 mga tagasunod, mga mananampalataya. Among so many, He chose 12. Siguro nakita natin sila dun sa Last Supper, di ba? Meron mga nakaupo sila doon, 12 sila. Yun yung mga pinili ng Panginoon upang magpatuloy ng Kanyang sinimulan dito sa lupa. Kasi maiksi lang ang buhay ng Panginoong Jesus. Ito'y mahal na araw, inaalala natin yan. He was very young. At age 30, he started his public ministry. At age 33, he was killed. He was crucified. So, 3 years lang. Mga kapatid, talagang actively nag-pursue ng public ministry ang Panginoong Jesus. So, ang ibig sabihin, pagkatapos po niyan, ialay ang kanyang buhay, tapos na ang mission niya. It is finished. Diba? Sabi niya, tapos na. Yung pinapagawa ng Panginoon, ng Diyos para sa kanya, tinapos niya, pinupad niya yung mission niya.
So what is He telling us? What is He telling His disciples? Sabi niya, take over. Kayo naman. After me, you have to take over and continue the work, the mission. So nagpapatuloy po yan. Nagpapatuloy ang gawain iniatang ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Hanggang sa kasalukuyan at sa mga darating pa pong panahon. So, paano tiniyak ng Panginoon na magpapatuloy ang gawain, yung sinimulan niya? He trained, raised up, equipped the 12. Sinigurado niya na yung 12 nakasama niya sa loob ng 3 taon closely. Sila yung magpapatuloy ng kanyang iliwang gawain o misyon. So, Jesus had His 12, group of 12. Sa ibang mga churches po ngayon, naririnig natin, nababalitaan natin, meron silang D group, discipleship group. Ano pa? Ano ba yung tawag nila? Victory group, VG. No? Victory group, discipleship group. Sa atin, it's the same. Grouping, we can just call it cell group. Pwede manalangin pa tayo sa Panginoon kung paano natin tatawagin ang ating groupings, mga kapatid. Bakit kailangan tayo may group? Sapagkat ginagawa nating batayan, pattern, yung ginawa ng Panginoon. How did He make sure na yung sinimulan niyang gawain, sakripisyo, hindi mababaliwala? He had His 12. Nung pumanik na siya sa langit sa piling ng Ama, sila ang nagpatuloy nung iniwan niyang trabaho. Yung kanyang particular mission was already done. But the world evangelization, tapos na ba? Hindi pa. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa yan. So, sino magtutuloy, mga kapatid? Walang iba kundi po tayong lahat. Tayo po yung, tayo na tumanggap ng kanyang kaligtasan, tayo na recipient ng kanyang mga kagandahang loob. Hindi pwedeng one way lang. Tanggap lang ng tanggap. Dapat, para magkaroon ng saysay sa buhay natin, meron tayong ibabalik sa Panginoon bilang pasasalamat. Di ba, pagka meron pong nagbigay sa atin, kahit anong bagay, kahit simpleng kaloob o regalo lang, hindi ka mapakali hanggang hindi ka nakakasabi ng thank you, na hanggang hindi mo na ipapadama yung pasasalamat mo. Ganun din po sa Panginoon. So, humihingi ng kapalit. Ang nais niya, kung ano yung tinanggap mo, ibahagi mo sa iba. And, as I said kanina, the pattern that was left to us, the methodology that was shown to us was train people closely. Sila yung, hindi tayo magsasalita lagi sa maraming tao lamang. Kundi, it's a must na from among so many hearers of God's Word, you have a select few na kung saan matuturuan mo sila. Para pag wala ka na, sila naman yung magpapatuloy ng gawain ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagbabalik. So, yan po yung essence ng cell grouping, discipleship group. Kailangan po may grouping. Lahat tayo galing sa isang pananambahan, uri ng pananambahan na papasok tayo sa simbahan, hindi tayo magkakakilala. Di ba? We used to, ganyan naman nakamulatan ko na po yan. Papasok ako sa simbahan, hindi ko kakilala yung mga katabi ko, except yung family ko na kasama ko. Pero alam niyo po, mga kapatid, medyo may kahinaan yan, may weakness. Kailangan na para magkaroon ng, sabihin natin, mas maayos na paglalatag ng salita ng Diyos. You've got to belong to a group. Ang system natin, karamihan ng mga simbahan, even up to now, na walang self-grouping, is like the church, the traditional way of worship.
Papasok sa simbahan, aalis, magkikita ulit sa susunod na linggo. Mga kapatid, kailangan natin na sundin yung ipinakitang strategy ng Panginoon. Ano yun? That we have to group ourselves. And this group, temporarily, tatawagin natin siya cell group. Kung cell group talaga yan, then we have to continue calling it as a cell group. Anong gagawin ng cell group? Magkakaroon po dyan ng mga members, ng leaders, isang leader, mga members, at doon po magkakaroon ng close relationship. Pwede kang magtanong, pwede kang mag-share, pwede kang mag-request ng prayer. Kung nahihiya ka dito sa maramihan, may ginagawa ng napakagandang bagay ang Panginoon. Nahihiya kang tumayo dito. Pero sa maliit na grupo, pwede. Hindi ka ma-threaten, hindi ka mahihiya. Dahil pwede mong ibukas ang puso mo sa isang intimate group, isang small group. Small group, yung iba tawag nila SG, small group. So we will be following what Jesus had done. He had His own group at tayo rin dito para matiyak natin bawat isa. Kapag ikaw ay nagkakaproblema, hindi ka umattend, merong magtatawag sa'yo, brother, kumusta ka na? Namiss kita last Sunday. Yung hindi mo mararamdaman na parang umattend ako, hindi, wala naman naghahanap sa akin sa simbahan. You won't feel that way anymore. If you belong to a particular group. Gusto ba natin yan, mga kapatid? Meron tayong grouping na we can be comfortable with, we can relate, we can open up. Pero, didiscusin natin later on kung ano yung mga prinsipyo na dapat umiral sa isang cell group. Number 1 dyan, yung principle of confidentiality. Principle of confidentiality. Kasi pwede kang magbukas ng puso mo, sabihin mo yung sikreto mo, sabihin mo yung prayer request mo, na hindi ka matatakot na baka i-broadcast sa iba. Kailangan meron tayong principle, sinusunod na principle of confidentiality. Kapag wala kang pahintulot na i-share yan, hindi mo dapat i-share. You should never break that covenant of confidentiality unless you are allowed. Kung may pahintulot na magsabi ka, pwede. So, yan po yung nais natin maganap. Bakit? Kasi we will act upon what we have heard for the past 12, 13 weeks. Susunod na po tayo. Tapos na po yung nakinig tayo ng nakinig. Ngayon po, this is now time to obey. Susunod na po tayo sa nais ng Panginoon. We will have to be a part of a cell group, a small group, para doon po mas mapag-usapan kung ano yung narinig. Alam niyo, iba po yun eh, kasi nagkakaroon ka pa ng opportunity to further meditate, study, ponder, digest further the Word of God in the company of your group. Pwede kang magtanong, pwede kang mag-share ng karagdagan na sinasabi ng Panginoon sa iyo patungkol dun sa napag-aralan. So ngayon po, I would like to announce, kapag nag-break po tayo into small groups, ang pag-usapan po natin sa 11 topics. 11 topics, which among those topics caught or struck your heart? Ano yung tumatak sa puso mo? That is a good start kasi dadagitin natin yung 11 topic. Pag-usapan natin kasi maaaring iba-iba. Sa akin, very strong ang impact ng repentance o ng foundation. And you have to tell the reason why. Bakit?
Bakit tumatak sa'yo yan? Anong pangungusap ng Panginoon sa'yo tungkol dyan? Okay? Am I getting through? Parang nakatingin kayo sa akin, nasusundan po ba ninyo yung sinasabi? Amen. Sabi po ng Panginoon sa Juan 14:21, He who loves me, obeys me. So, itong cell grouping na to is our way of obeying God after we have been taught. What do we do? Anong gagawin natin sa salita ng Diyos na ating tinanggap? Una sa lahat, ang isang rightful response is belong to a cell group. Hindi po yan requirement sa salvation. Hindi. But it is important so that we will continue to grow spiritually. Okay? So, wawakasan ko na po ang ating pag-aaral sa umagang ito by saying na ang pakikinig ay dapat sinasamahan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kung walang pagsunod sa salita ng Diyos, ay para kung wala tayong narinig at hindi mababago ang buhay po natin. Ang layunin natin kung bakit tayo nakikipag-ugnayan sa Panginoong Diyos ay upang mabago tayo. Hindi lang para ma-enjoy yung kaligtasan na iniaalok niya. Kundi day after day ay makita natin ang himala ng pagbabago. Una sa lahat, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili. At magaganap lamang po yun kung tayo ay mayroong pagpapasya na huwag baliwalain ang salita ng Diyos, kundi parangalan natin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita. Kahit isang dali tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito kung muli kami ay iyong tinagpo, kinausap, at nais po namin na sa lahat ng aming mga narinig at napag-usapan ay makita namin na dahan-dahan nagaganap ang paglagong espiritual. Personally, I pray for each and every one of my brothers and sisters gathered here. Panginoon, dinadalangin ko po ang bawat isa na maglagay ka ng alab, ng init sa kanilang mga puso ng pagsunod sa iyong mga salita. God, Lord Jesus, this is not man's work. This is your work. And I charge you, Lord God, to minister to everyone. Hipuin mo po ang bawat isa sa amin upang hindi kami mapapakali hanggat hindi namin sinusunod ang iyong layunin at ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Pagpalain mo nawa ang aming gagawin sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat group na mapo-form. Dalangin po namin ang pagpapala sa mga leaders na maitatalaga sa bawat grupo. Dalangin po namin sa bawat miyembro ang init sigla na makabilang sa bawat grupo. At ang lahat ng ito ay aming isasagawa, hindi para sa aming sarili lamang na kapakanan, kundi upang kami ay sama-samang makatupad sa iyong kalooban at makaranas ng paglago sa aming buhay espiritual. At lahat po, mga kapatid, magsabi ng Amen and Amen. Sana na naintindihan natin yung ibig sabihin ni Pastor,